bata. Baka Hindi ka kabila yan, natatakot eh. Ligaw ah. Tatay. Iyak si ate. Ah. Hello po. Okay lang po kayo? Kamag-anak niyo pala sila. Tawa. Yung asawa mo. Ba't po ganun? Parang sobrang takot po niya. Ba't po ganun? Parang sobrang takot to sa mga tao. Sila po yung katekram, yung isang araw. Tumatakbo kasi si nanay. Parang may kinakatakutan eh. So si mama mo? Nasa si papa mo at mama? Wala na. Ay, ayan pala. Kuya. Oh, wag. Kuya. Wag. Ah, kala ko eh. Naman po kami. Anong ginagawa niyo? Balate. Para saan po? Pwede po lagay ito? Mic lang ito, mic. Ano po pangalan niyo? Arman po. Arman. Ilan taong ka na? 34 po. Noong isang araw, Opo. kinakausap ko yung asawa niya, tinakbuhan kami. Ano ba, may tinataguan bang asawa mo? Wala po. Ba't ganun? Para siyang may tinataguan. Nailang lang po yun. Ha? Nailang lang po. Eh lang. Nasaan yung asawa mo? Kuya? Nandiyan lang po. Tinitig... Huwag niyo na po ang tanongin ko sa pong galing niya. Hindi po ako nakamove on sa nangyari po sa atin. Ha? Hindi po ako ano po sa... Tagay ka lang ito. Ano po yan? Hindi po kayo... Hindi po ako kasi sa totoo lang po may phobia na po ako sa ganyan sitwasyon. Ang asawa ko po si 2 beses na nakulong, na napagbintangan po. Natakot naman ako sa inyo. Ako nga po, Sabi ko kuha daw ng tubig. Opo. uminom naman po Tapos- talaga ako sa Malis na po talaga ako. Sobrang takot ko po kasi yung ano ko. Hindi ko naman din po alam kasi yung phobia ko po para sa asawa ko, magkahiwalay po kami ulit. Mangyari po sa buhay namin, andito sa sakripisyo na naman na... Ba't to kayo may phobia sa asawa niyo? Po. Ba't to kayo Hindi may po, yung phobia? nangyari po, kasi 2 beses po yan na hindi ko naman po sa inano na tungkol sa mga polis. Sa drugs po ba? Hindi po. Sa- Napagbintangan po siya, pinasok po kami ng may warrant po agad. Ah. Tapos hindi na, dapat po niyan, may sampina. Mm. Wala pong umabot po talaga sa amin ganun, pinasok na lang po kami. Mm. Kinuha po siya. So, ang gusto ko po sana, inilaban namin kaso, hindi po talaga kami Mm. So, lumabas naman po yung katotohanan na talagang Wala pong ginawa yung asawa niyo. wala po lumabas na witness, hanggang namatay na rin po yung nagreklamo, wala po talaga. Tsaka po nangyari po yun, February po yun eh. Ngayon, nasa loob pa po siya noon. Kinulong din po siya, pinasok naman po kami niya. Ay, huwag na po yung banggitin naman. Okay na po kayo ngayon. Ano po? Hindi pa rin po siguro. Isip po tuloy nun. Siguro mayroong Ayun tinataguan nga si po, ang tanong niyo ate. sa akin, sa bilyaran. Kaya po kami nawala. Kasi natakot. Ako po, natakot na rin po ako nung araw na yun. Kasi Madalas po po, akong hinuhuli. Kaya po akong ginagawa. Bakit? Pagbibintangan po. Kayo po, ano pong plano niyan? yung
nung nakarang makalawang araw po, pumunta po dito yung hepe ng Sampaloc tsaka yung isang barangay. Sabi po sa amin na kung pwede, umalis na daw po kami. Kasi nga po, hindi po namin lupa talaga yan. Pinapalis na naman. Opo. Tsaka po, hindi naman po talaga sa amin. Kaya nakakaya rin po. Ano po niyo? Anong napag-usapan niyo? Ano po napag-usapan yung mag-asawa? Ayos na lang po kami dyan. Saan ho kayo pupunta? Lilipat? Saan po makakakuha ng mababang upahan? Ba't ho kayo napunta sa ganyang kalagayan, ate? Sa ganyang buhay? Kasi po, yung magulang ko po, may bahay po talaga kami sa Tarkan. Ngayon po, ano po yan, 10 bahay. Hinati po yun sa panganay po. Sa Opo. panganay po na, tsaka sa akin. Ngayon, 3 taon halos po akong tumira doon. Tapos po, Huwag ko kayong mahiya. nahiya po talaga, di po ako nagpapantay. Huwag na ho kayo mahiya. Okay. Tapos po, ang ginawa ko po, dahil nahirapan na rin pong mag-apartment yung mama ko. Ako, nasa pirming bahay, may tubig kuryente sila ho, nagtumutulong sa akin magbayad. Siyempre, magulang ko po yun, tapos kasama niya pa po yung 3 anak ko. Sino po ba ang anak ng matitiis yung magulang na magulang mo hirap na hirap mag-apartment, tapos ikaw kung ba, wala kang intindihin sa bahay mo, siya pa naggagawa ng paraan para mabayaran po yun. Sa kapatid ko, napakalaki po ng utang na loob po sa kanila. Yung pagpapatira po nila sa bahay, pag-alaga nila sa mga anak ko, unang anak ko po yun. So, anong ginawa ko po? Sabi ko, kaysa kayo maghanap ng kayo na umuwi dito sa bahay. Bahay mo to, sabi ko, mas lalong walang karapatan dito. Ikaw, nanay kita, ikaw may-aring bahay na to. Napakalaking, sa akin na ibigay po yung, sila po tumira doon para hindi na po siya mahirapan. Kasi yung sakripisyong ginagawa niya sa mga anak ko, malaking tulong po sa akin. Kaya kahit ganito po kinalagyan namin, hindi ko po pinagsisisiyan. Kaya alam po, yung mga tao nga po umuhusga sa amin. Wala naman nung gusto sa ganito sitwasyon. Ano po yung panghuhusga sa inyo? Ito nga po yan. Wala niya, nakikitira kami. Ano po probinsya niyo, kuya? Bicol po ako. Ha? Bicol po. Bicol. Tapos, kayo po, ano pong probinsya Dito niyo? lang po, Bulacan lang po. At dito talaga kayo. Ilang taon na ho kayo nagkasama? 10 taon na. Yung 10 taon na yun, Ano po? Hirap. Puro hirap. At kahit hirap ginawa, magkasama naman po. Anong naging trabaho mo noon, kuya? Construction lang po ako. Construction si ate. Laga po ng bata. Kuya, ano yung plano mo sa pamilya mo? Ayos po kami rito. Siguro hanggang linggo po. Wala naman po kasi ako pinag-aralan dahil gawa ng malit pa lang po kami. Malit pa lang po ako. Nag-iwalay na yung tatay at sa nanay ko po. Iniwan lang po nila sa tiyahin ko eh. Ilang taon ka nung nagsama kayong 24 po. 24? Tapos, ilang taon siya nun? 26 po siya. 26? Mas may edad pala siya. Opo. Alam ng mama at papa mo, mga kapatid mo, ganito yung kalagayan niya? Wala na po akong magulang. Oo nga pala. Yung mga kapatid mo, Alam naman po eh. Kanya-kanya na rin po kasi kayong buhay. yung una niyong pagsasama, ganito rin yung ano niyo? Bahay niyo, kuya? Hindi naman po. Medyo okay naman po kasi nasa Philippines po kasi kami nun. Ano yung mga kinakatakutan mo, kuya? Yun nga po, yung bigla po akong huli na wala naman po akong ginagawa. Bakit Kaya madalas kaya- po akong napagbibintangan eh. Bakit kaya lagi kang pinagbibintangan? Hindi ko nga po alam. Wala naman po akong ginagawa. Pero wala ka namang record, yung gano'n. Yun po, nagka-record po ako sa pagbibintang nila sa akin. Ano yung bintang sa'yo? Pasok daw po ako ng bahay pero hindi ko naman po ginagawa. Kaya po yung kaso ko, linalaban ko po talaga yung kaso ko. Saan po kayo nakakuha ng tubig niyo? Kung saan lang po kami nakakahingi ng tubig. Yung mahirap yun, no?
pinahirapan yung mga bata talaga, no? Sa ano natin. Opo, mas apektado po yung mga bata talaga. Gano'n po kahirap para sa inyo yung kalagayan po nyo ngayon? Kung naisip mo po nakakapagod pero syempre kailangan tibayan po namin loob namin kasi may mga anak po kami. Syempre lahat naman po dumadaan sa pagsubok, diba? Anong oras daw kayo kumakain umaga? Minsan, pagising po namin. Kape. Minsan, hindi pa sinasabit. Tanghali po. Minsan, hapon na rin po pag ano ng pera. Papa, Gabi po, anong oras daw kayo kumakain? Minsan, maaga pa po. Papa, gusto ko yan. Ayan. Grabe ng hirap ng buhay, no? Paano po kayo natutulog dito? Ganun lang po. Pag-ilata. Sakto lang po kayo, yung bata, nasaan sila? Yan po sa ano. Sa gitna po sila. Gitna, tapos nakatagilid na lang kayo. Opo. Hmm. Nakapag-aral ka, kuya? Hindi po eh. Anong grade lang ang natapos mo? Wala po. Ah, wala talaga. Wala po. Pero alam mo magbasa. Medyo lang po. Minsan hindi ko po kaya magbasa eh. Pangalan ko lang po kaya ko isulat eh. Ah, si ate, nakapag-aral po kayo ate? Ano pong grade? Undergraduate po nung 4th year. Grade Undergraduate po nung 4th year. 4th year. Marunong po kayo magbasa. Opo. Pero syempre po, may mga anak po kami. Hindi naman po pwedeng pati sila hanggang sa paglaki niya, dumanas din po. Ah, Napakahirap po siguro makita yung pati yung mga anak mo. Pagka mga anak sila hindi rin nakapag-aaral o ganito rin po sitwasyon na po. Alam niyo po nung araw na tinakasan niyo kami, yung ayaw niyo akong kausapin. Yung tinakasan niyo ako dito, doon. Meron din akong isang pamilya. Ganyan din, 4 din. Opo. Nakita ko naman doon sa tulay. Yung araw din na yun, linipat ko sila sa apartment. Sabi nung nanay at tatay, kasi may mga bisyo. Gusto na daw nilang magbago talaga para sa mga anak. Alam niyo po kung bakit nagpatuloy yung hirap ng buhay nila? Kasi may bisyo sila eh. Inuna nila yung kagustuhan nila. Kaya yun, nagkaganito din yung buhay. Nabisyo nga sila, ang dami nilang pagkakamali, lahat ng kasalanan. Sabi nga nung lalaki ni tatay, nagawa na lahat. Kaya nagpatuloy na magulo yung buhay. Bakit kasi mahal? Naiya po sa kalagayan po. Ay, gato sitwasyon, gato itsura namin. Marami pong mga naiya po. Mas gusto ko na lang po magkulong sa bahay. Hindi na pong makisalam mo kasi ibang tao kasi. May alam ba kayong kuya? Oh. May alam ka bang hanap buhay o ano? Construction lang po alam ko eh. Ha? Construction lang po alam ko. Construction. Si ate, tignan ko na lang kung ano yung may tutulong ko sa inyo, ha? Opo, Ate. maraming salamat po. Maraming salamat. Wag mo kayong wag mo kayong mahiya. Pagka ganyan, pinag-iisipan nyo ako na baka Hindi. meron kayong tinataguan. Hindi po kasi nga po bumadyo po kasi nun kakaiba po Hindi. Sumasakit po siya, gulat po kasi ko. O sige po, kung siguro pangatlong balik namin, okay na tayo. No, ate? Sige po. Ingat, kids. Ingat din po kayo. Sige po, salamat po. Kuya Gus. Hawakan mo to. Ibaba niyo yung groceries.
Baba mo yun, tay. May tao po. May tao. Nandiyan po sila. Magandang umaga po. Hey. Kuya, oh. Punta po kami ng barangay dito ng gabi. Bakit? Papalit po kami. Pinaalis na kayo? Ano po si kuya? Nandiyan lang po. Kuya, itlog to ah. Maraming salamat po. Ayan. Telegram. Lumayo ho muna tayo doon. Kasi parang ang hirap nung iniisip ko yung sinasabi ni ate yung naging kilala ho natin dito sa ano. Sabi, bilin na bilin ho sa akin. Dumistansya po kayo doon. Huwag na po kayong babalik doon. Baka madamay po kayo sa kanila. Sabi po niya ganun sa akin. Parang natakot po ako sa pagkaka-warning sa akin ni ate. Ang problema kasi parang pinaghahanap siya, no? Ang sabi nila, kahit saan sila magpunta, in-raid sila ng mga pulis. Raid. Bakit kaya? Yun ang hindi natin alam. Kasi ang kinakatakot ko din, kung sa isang pinagkuhanan natin ng apartment, siyempre tayo yung kausap. Parang, siyempre, nakakaya din sa ano. Pero handa na daw sila magbago. Yung sabi ng tatay kanina, handa na po ako magbago para sa mga anak ko. Yun yung, yun naman yung maganda sa narinig ko. Pag-pray ko mamaya, at least sila, may natutulugan eh. Lahat naman, deserve naman ng second chance. Lahat. Kahit gaano ka pa kasama, gaano kasama pa yung tao, deserve ng second chance. Kayo po, sa mga minamahal po naming mga lolo't lola dyan, mga nanay, tatay, ate, kuya, sa mga ano po natin dyan, kayo. Kasi part naman po kayo ng ano natin eh. Ano po yun sa tingin po niyo? Pero binabasa ko nga yung ano eh. Dahil nga tinakbuhan tayo, nakita natin yung sila Ate Jennifer at saka yung sila Kuya Jonel, yung nailipat nga ho natin tong nakaraang nakuha na natin ng apartment. Yan kasi mga yan, natakot yan eh. May kinakatakutan kasi, no? Pag-pray na lang natin.